Proceed tayo. This is Real Talk 101, episode 51. Yeah. Tingnan natin dito. Ano ba yung bagay na pwede natin pag-usapan ngayong gabi? Ito. Ay, reflection. Ay, tama. Okay, di ba? Panoorin nyo lahat ng videos na in-upload ko ngayong araw. And then, makikita nyo rin yung videos na ito doon sa YouTube if you don't have TikTok sa country ninyo. And then, you can access it sa Facebook, you can access it doon sa YouTube ko din. No? Ito na yon, tingnan natin, di ba? Giraffe, this is reflection. If you are facing a difficult situation and do not rush into making a decision, you are advised to turn the problem around in all possible manners, and before deciding on a solution, your circumstances need to be examined carefully. Ito yon, no, sa sitwasyon natin. The real talk is, kung nasa kailaliman ka ng kalugmukan, problema, or sitwasyon sa buhay mo, huwag kang gumawa ng desisyon na pagsisisihan mo sa bandang huli. So, real talk, ibig sabihin, kung ito ipagpapalagay natin sa usaping pag-ibig, dahil papunta na yung Valentine's Day, kung patay na patay ka doon sa lalaki dahil gwapo, macho, yayamanin, no, tisoy, diba? Yung iba kasi basketball player, yung iba whatever, varsity, diba, yung real talk, ganon. Yung iba nakamotor, yung iba nakakotse, diba? Parang proud na proud ka, nakasakay ka sa kotse niya. That's the real talk right there. Kotse niya, motor niya, hindi motor mo. So, ibig sabihin, no, huwag kang masyadong mag-expect sa tao dahil hindi mo pa siya lubos nakakilala. So, ganun din yon sa pag-aasawa, kailangan mong kilatisin. Hindi dahil sa masyado mo siyang mahal, gusto mo siyang mapasayo, gusto mo maging misis niya, by hook or by crook, gagawin mo lahat, mapasayo lang siya, di ba? Hindi mo alam yung circumstances, yung sumbalik na minention ko kanina. Yun yung bad karma. If you are forcing everything sa buhay mo, walang magaganap na mangyayari na maganda. Kasi lahat yan nakaplano, lahat yan naka-lay down. No? Bago ka man ipinanganak sa mundong ibabaw, nandun na yun, naka-lay down na. Yung kailangan mo lang talaga, real talk, is pag-aralan yung maze ng sarili mong buhay. Kasi wala naman yata ipinanganak na hindi nagkaroon ng circumstance sa buhay or hindi nagkaroon ng problema. So, ito yun. You have to examine carefully. So, ibig sabihin, wag lang puro puso. Dahil kung yung nagustuhan mo, hindi siya masyadong, ang tawag nito, yung wealthy, na kayang i-sustain lahat ng needs and wants mo, di ba, darating ka sa punto. Hindi ka na makakapag-conditioner, hindi ka na makapag-spa, hindi ka na makaparlor, dahil hindi enough yung income niya. Pero sobra-sobra kanyang mahal. Yun, real talk yun. Paano mo ibabalanse yung buhay mo sa ganyang sitwasyon? Hindi pa kasama yung in-laws dyan. Diba? Sa love lang yan, that's the real talk. Sa negosyo, kapag yung katabi mo is kainan, at sinubukan mo rin magtayo ng kainan sa tabi niya, asahan mo lahat dyan. No? Sa kompetensya mo, dadaanan mo. Lahat. Diba? Lahat. Word of mouth, lahat. Doon na yan. Abangan mo yung parang, minsan, diba, sa sine, tinatapunan ng mga ipis yung binibenta mo para lang masira ka, yung client mo, yung customers mo, mapunta dun. Ganon din yun sa sa mga brand, 'di ba? Kahit anong gawin. Titignan niyo ako personally, real talk. Yung naninira sa akin, hindi na nila iniisip kung ilang tao ang mawawalan ng
blessings linggo-linggo dahil sa pag-report nila. And then, yung ibang features ng TikTok ko na disable. So, there are no options na pwede kong magamit doon. And then, isa dito is yung manners nila. Kasi ayaw nilang malamangan, ayaw nilang malibel, di ba? So, may mga taong ganyan. Hindi na natin sila mababago eh. Kasi para sa kanila, sigurista sila. No? Ganun sila. Doon naman sa tao, sa ugali ng tao, no? This is the best word that will suit everyone. Especially doon sa mga tao na binigyan ko ng payo, hindi nakinig. Hinintay pa talaga yung resulta na mangyari sa buhay nila bago sila naniwala. Diba? So may isang client ako, last year, 2023, sabi ko sa kanya, mag-ingat ka kasi isa sa magulang mo will depart before matapos yung taon. Binaliwala niya kasi healthy daw. Healthy yung magulang niya. And then, 3 weeks later, right after magpa-reading siya, sinabi niya sa akin, tumawag siya. Sabi niya, Madam, sabi ko, nasa burol na daw ngayon yung papa niya. Sabi ko, bakit? Sabi niya, na-aksidente. No? Na-aksidente daw sa motor. Hindi na-aksidente sa motor. Napasok yung motor down sa ilalim ng truck. Patay. Pero nung tumawag siya sa akin, umiiyak. Diba? Pero nung umiiyak siya, real talk, tinanong niya ako, Madam, kung nakikita mo sa barahan noon, 3 weeks ago, kung ginawa ko yung ritual na sinabi mo, ngayon ba buhay papa ko? Sabi ko, oo. Sabi niya, bakit? Sabi ko sa kanya, real talk, that's a reflection of your own attitude, being a stubborn type of person. Kasi, portion sa kanya, kaya ayaw niyang magpa-ritual, nang hihinayang siya sa ilalabas niyang kandila. No? And then second, yung para bang, yung nasa likod ng isipan niya, pinagkakakitaan, pinagkakapirahan, ganun. So, nung nalaman niya, kasi sabi niya, ganito pala yun, madam, sabi niya, kapag nag-ritual ka pala, ganito pala kamahal, sabi niya. Pero, para sa kanya kasi, yung siguro higit 1,000 that time, 2,000. Kasi lang yun nakapagsimula siya ng cleansing. Nung part na talaga, na nandoon na siya sa verge ng cleansing at tapos nagpa-reading siya, lumabas doon sa barahan niya, na yun, mamamatay yung papa niya. And that's a reflection of your attitude towards the fate that was given to you ahead of time. Sabi ko sa kanya. Nung tinawagan niya ako that time at umiiyak siya, humahagulgul siya, sabi ko, sana nag-examine ka man lang, di ba? Sana hindi mo agad tinurn down yung ritual. Sana iniisip mo. Di bali nang magsindi ka ng kandila, kesa naman mawala yung mahal mo sa buhay. So, ganun din sa larangan ng pag-ibig. Real talk. Kung naghiwalay kayo at napunta siya sa iba or bumalik siya sa asawa niya, huwag kang manghinayang. Kasi, kaya siya siguro bumalik dahil rin sa mga ugali na nakikita niya sa'yo. And that's a reflection of your own personality. So, dati, nagkagusto siya sa'yo dahil akala niya mabait ka, masipag ka, matalino ka, di ba? Eh, nung nagkasama kayo, doon niya na-discover the real person. Kung sino talaga yung taong pinili niya compare doon sa asawa niya, di ba? So, ayun na, ganun na yung sitwasyon. And then, siguro, may mga ganun din, vice versa na sitwasyon. So, sana marami kayo napulutan na aral dito. Maraming salamat po sa inyo. Please do subscribe doon po sa YouTube ko at saka sa Facebook ko. Maraming salamat sa lahat ng referrals at sa lahat ng bashers ko. Diyos ko. Ewan ko na lang. Thank you.